Kasya ba? Diyos ko po, wala ka ayos-ayos. Hi everyone! Welcome to another vlog and meron tayong bubuksan parcel. Gunting pa ako. Kasi ito yung importante pag summer. Feeling ko apakaaga ng summer ngayon dahil magkakabit na ako ng net. Magdodoble ako ng net. And yes, yung ating mga nasa labas na mga succulents is rain or shine na siya. Pero iba yung init ngayon. Kailangan maglagay ako ng net. Lalagyan ko siya ng net. Pahayaan nyo na yung aking buhok, ha? Hindi pa ako nakakasuklay. Mamaya na lang, pag nakapagpakabit na ako ng net, or pag nakabit na natin yung net, ito yung binili ko, 60 to 70% shade net daw to. Hindi ko alam kung ito yung nabilan ko before, pero guys, matibay to. Pangpalay kasi to. And ilalampas ko lang siya ng konti dun sa harapan natin para mapasama na malililiman kahit papaano yung nasa labas. Rain or shine pa din siya, pero kailangan protektahan natin kasi guys, pansin nyo, ilang mga lugar, o hindi ilan, karamihan sa mga lugar, Metro Manila, dito sa Bulacan is walang pasok kasi napakainit daw. Nung nakaraan kasi 36, 10 o'clock pa lang ng umaga, 36 na dun sa loob ng bahay yung init. How much more dito sa labas? Kaya napabili agad ako. Buti dumating agad to. Wala lang yata siyang kasamang tali. Ang binili ko is 280 pesos lang to. Ano siya? Ilang yards na to? 10 yards yata. 1.2 meter by 10 yards na tong binili ko. Hanap na lang kayo sa Shopee. Doon ako bumili. And lalampasan ko lang. Sana matibay ito. Katulad ng ibang mga binili ko. Eto mga nandito. Yan, hindi ko na siya isasama kasi may mga ano naman yan, may mga nakaharang na puno or something. Dito lang talaga sa gitna ako magpo-focus. So, i-ready ko na to habang yung init is pawala na. Ayun. Kumuha ako ng makakasama ko sa paglalagay nito kasi hindi ko kaya mag-isa. Walang tali. Josh! Oh. Natapon ko yung tali. Kahapon. Kunin mo nga yung tali sa box. Nandun. Tali? O yung mga tali. Kasi kailangan natin tali. Tali? Doon sa box. Nasa pinakaibabaw. Oo. Madami na bang basura? Check mo nga. Pag hindi mo nakita, wag na. Hoy, ang init. Teka lang. Intayin muna natin kasi wala akong tali dito. Dun, yung itinhapon ko sa labas, yun yung gagawin kong tali. Sine-check ko yung mga halaman. Habang naghihintay tayo, tanggalan natin ng dahon na sira ito. Itong si cream tea, napakabait nito, kaya lang natuluan siya dito ng tubig. Hindi na tuyo. Kaya ayan, nabulok yung dito banda. Ang hirap pa naman itong tanggalan ng dahon na sira. Hindi siya katulad nung iba na madali siyang tanggalin yung dahon. Ito si cream tea hindi eh. Ayan o, napakadami na netong suloy sa ilalim. Ang ganda ni cream tea. Saka ko napapakita sa inyo yung mga ano nila. Yung mga ganda nila. Ayan na yung tali. Ay, tae. Ay, mga babae. Manipis siya. Hindi siya katulad nung aking mga nauna dito na mga shade net. Mas manipis to. Pero carry na. Perfect lang to. Binili ko para sa labas kasi 1.2 meter lang yung pinakalapad niya. Pwede na to? Okay na to. Lalagyan ko lang ng tali and then babalikan ko kayo. Ganito yung itsura niyan. In-extend ko lang yung net sa bandang labas.
para naman yung araw hindi masyadong harsh kasi grabe yung init ngayon. Yung mga nasa labas na rainer siya, hindi pa naman siya nasusunog pero inaagapan ko na dahil nga nababother ako na palaging may balita na walang pasok kasi nga sobrang init, ganyan, hindi pa naman summer, sobrang init na. So nilagyan ko na dahil ayoko nang magkaroon ng maraming patay na succulents. Yun yung iniiwasan ko, yung mamatay ulit yung ibang mga succulents kasi last year hindi naman siya dahil sa init ng araw namatay. Napabayaan ko lang yung iba talaga dahil medyo stress tayo last year. Ayan, ang dami ko na palang dadamuhan dito. Sign na kailangan na nating magdilig is yung mga damo niya is tuyot na. Ito kailangan ko na rin siyang iripat dahil simula nung nabili ko to, hindi ko siya iniripat. And okay naman kasi hindi naman maselan tong si Bainesi. Si Albert Bainesi ay hindi siya maselan. Pero syempre magtatag-ulan, kailangan natin siyang lagyan ng pames. Ito, tignan nyo, tuyot na yung kanya mga damo. Ibig sabihin, gusto na niya ulit magpadilig. Dun sa labas. Madami ako ditong mga ire-reset na mga plants. Ayan. Ito is hindi rin siya nalagyan ng pames or binili ko siya ng as is na ganyan na. Tumaba siya lalo nung mga ilang buwan na siya dito sa atin. Maganda naman yung kanyang potting mix. Pero hindi ko lang alam kung hanggang sa loob is ganyan siya. Uy! Mga napropa na pala yun. Papalitan ko to for sure ng potting mix. Tingnan nyo naman. Tuyot na yung damo. Kailangan na silang diligan. And then ito, kailangan ko na rin siyang i-reset or i-repot kasi hindi na talaga siya maganda dito sa area na to. Pinugutan ko to before, 'di ba? Ito yung mga pinugot ko before, buhay na siya. Oh, 'di ba? Buhay na. Multi-stem kasi tusok lang ako ng tusok diyan. Yung mga 'yan is galing dito sa mga ilalim. Since nahawakan na natin to, i-propa ko na. Kasi may bago akong biling gunting. Kaya nagsisipag ako na magputol-putol dito. Habang hindi pa talaga summer na summer. Akala nyo lang mabilis ko nagawa yung net. Ang tagal guys. Kasi hindi ako maintindihan ng aking katulong sa paggagawa eh. Bago ko to iripat, hugutan ko na muna. Ay! Magre-rearrange din ako dito ng ibang mga succulents kasi malalaki na sila plus ayoko nang pagsiksik-siksikin yung mga plants para makahinga sila ngayong summer kasi baka hindi sila makahinga. Ako nga hindi nakakahinga gaano pag sobrang init eh. Kaya hihiwalay-hiwalayin ko sila. Kinalbo ko na para yung mga pops dito maglakihan. Yun din yung isang dahilan kung bakit yung mga pups natin maliliit yung tubo and etiolated kasi hindi sila naaarawan sa loob. Kaya giveaway tayo doon sa mga pups, tanggalin natin yung mga nasa ibabaw. Tapos ipropa. Huwag kayong matakot magpropa kasi pag nagpropa ka is dadami yung inyong plants. Papaano dumami? Iti magkakaroon siya ng mga pups. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan o, yung may mga puti-puti dyan. Ayan, is mga bagong pups yan. Ito yung na-harvest natin. Mas marami yung na-harvest ko kaysa dun sa itinira ko. Hanap tayo ng paso. Madaming pames ang ilalagay ko dito kasi masyadong malaki yung ating pot. Wala nang pot. Ito na lang yung pot na meron ako, 2 peraso, saktong-sakto lang sa kanila. So, ang ginawa ko, mas marami yung pames, 70%, para hindi sila malusaw kahit nadiligan ko sila ng full water, yung tipong tumutulo yung tubig dito. Madaliin ko na kasi mukhang uulan and madilim na. Ganda pa rin ng potting mix niya, oh.
Hindi ko na siya gagalawin. Ilulus ko lang ng konti. Yan. So, eto na si mother. Yan yung pinaka-mother natin na inalagaan ng, I think mga 3 years mahigit na to. Tapos, eto yung unang propa ko. Yan o, buhay na siya, buhay na yan. Tumaas na nga eh. Pwede na rin siya maging mother soon, silang dalawa. Pero hindi ko muna siya gagawing mother. Hahayaan ko lang muna siyang lumaki. Hanggang ngayon ay nagtatalo pa rin yung isip ko kung ano talaga yung ID niya. Kung Rococo ba or Chloe. Kasi alam ko, pagkakaalam ko, nabili ko siya as Chloe. Kaya lang, yung kanya kasing tubo is hindi siya, para siyang cheesecake. Mukha siyang cheesecake o ganito talaga yung Chloe ng China kasi from China to eh. Tapos ito yung dalawa ko ulit na naripat. Akala ko isa lang yung magagawa ko doon sa propa ko, hindi pala. Siniksi ko na ng todo-todo, hindi pa rin kasya. So meron akong kasing laki nung nauna kong propa, ayan. Tapos eto kasing laki nung sa mother plant na pot, 8 inches to 9 inches yata. Tapos ang gagawin natin dito is ilalagay ko muna siya sa ilalim ng plant rack. Like, doon sa ilalim yan. And, isa pang pasilip, ayan o. Bukas, mache-check ko kung gumana pa batong inilagay natin. Yes, gagana siguro yan. Ang problem nga lang, manipis siya. Kaya pinagdoble ko. So, makakasurvive na sila sa summer. And yung iba dito, ire-reset ko or ipopropa ko yung mga mother na nandyan kasi pangit na tingnan, nagtaasa na. Eto naman, hindi ko na siya ililipat or ay, may bulaklak na naman si Pats Pink. Hindi ko na siya nilagyan ng panibagong, bakit may ano dun, may sira. Panibagong net dito kasi may mga harang-harang naman ng steel matting dyan. So, hindi ko na siya ginalaw. I-rearrange ko na lang ulit yan pag nagkaroon ako ng time. Kasi medyo mainit sa area na yan. Pero kayang-kaya yan ng mga plants na nandyan. Kasi rain or shine yung mga yan. Usually kasi yung mga nandito ko, mga rain or shine yan. O, yan o. Mga rain or shine yan. Ang ganda talaga ng succulents pag ano siya, talagang open area yung kanyang pwesto. Maganda talaga yun. Bukod sa compact, hindi siya basta, ang compact kasi na tinatawag guys, yung talagang dikit-dikit yung kanyang dahon. Ang problem kasi dun sa mga naka-indoor or nandito lang sa loob, pag ginalaw mo yung dahon, maglalaglagan. Ito kasi compact na compact talaga to dahil naaarawan niya ng matagal. Dito sa area na to. Yung mga nasa ilalim, papaltan ko na yan ng mga halaman. Gusto ko mapuno yan. And bibili ako ng mga plants pa din kasi kulang pa talaga yung plants ko. Yan. Kulang pa yan. Kala nyo lang madami yung plants ko. Hindi eh. Pare-pares lang kasi yung mga plants dito or yeah, pare-parehas lang. So, yung mga nasa taas, kailangan ko siyang paghiwa-hiwalayin hilerang ganyan. So, mapupuno ulit yan. Ito, kailangan natin siyang iurong. Nung nakaraan, iniurong ko to sa gitna. Nung mga bandang 11 ng umaga. Iniuurong ko kasi, dati, ang araw na papunta dito is alauna or 1 o'clock ng hapon. Ngayon, alas 11 pa lang, may araw na dito. And ang sakit-sakit sa balat nila yan, may nasunog. Itong Mirinay na to, prone talaga siya sa mga lusaw-lusaw pag mainit. Pero yung iba naman, kagaganda ng dahon. Mas gusto nila yung maaraw. Magaganda yung dahon. Tingnan nyo, ito si Swirl. Swirl ko siya nabili. Kamukha siya ni Bianca. Yan. Ito naman, Snow Peach. Yan. Madami tayo re-repat. Tingnan nyo. Nabulok na to. Kailangan na natin pugutin.